Mamatay ka na sana, Carlos. Pagod na akong magpanggap na mahal kita araw-araw, habang ang amoy ng gamot at katandaan mo ay diring-diri ako. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Carlos, direkta sa kanyang nanghihinang puso. Hindi ito boses ng isang kaaway sa negosyo, kundi ang malambing na tinig ni Maria, ang babaeng pinakasalan niya sa pag-aakalang siya ang magiging liwanag sa kanyang dapit hapon. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo ang 75 taong gulang na matanda. Pilit na itinatayo ang nangangatog niyang mga tuhod. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob niyon ay isang kwintas na ginto na may pendant na diamante, ang regalo na pinag-ipunan niya ng lakas para mabili bilang sorpresa sa kanilang unang anibersaryo. Kaninang madaling araw pa siya hirap huminga, ngunit tiniis niya ang sakit upang makalabas lang at makuha ang regalong ito dahil gusto niyang makita ang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa. Ngunit ang ngiting iyon ay tila isang malupit na guni-guni lamang. Huwag kang mag-alala, Maria. Sagot ng isa pang boses na lalong nagpadilim sa mundo ni Carlos. Boses iyon ni Ricardo, ang sarili niyang anak. Konting tiis na lang. Dinagdagan na natin ang dosis ng gamot niya sa puso. Sa susunod na linggo, baka hindi na siya magising. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa deed of sale ng hacienda, wala na tayong magiging problema. Magagawa na nating mamuhay ng malaya, malayo sa matandang ito. Narinig ni Carlos ang mahinang halakhak ni Maria. Isang tunog na dati ay itinuturing niyang musika, ngunit ngayon ay tila huni ng isang buwayang nag-aabang ng biktima. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kahon ng kwintas sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang semento. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may nakabara na malaking bara ng yelo na pumipigil sa bawat tunog na nais kumawala. Dahan-dahang napasandal si Carlos sa malamig na pader ng pasilyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pukpok sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman nang dahan-dahang bumukas ang kanyang mga daliri at ang pelos na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad. Bumagsak ito sa makapal na alpombra nang walang anumang tunog, tila ang kanyang sariling dangal na niapakan at binaliwala. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang mga alaala ng pagsasakripisyo niya para kay Ricardo, ang mga gabi na hindi siya natulog para lang masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak, at ang mga matatamis na pangako ni Maria noong ikasal sila. Lahat ng iyon ay nagmistulang mga abo na tinangay ng hangin. Nararamdaman niya ang isang matinding hapdi. Hindi sa kanyang laman, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang diwa. Dahan-dahan, ngunit tila walang katapusan. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya, ang mga mamahaling painting, ang mga chandelier na kristal, ang malawak na mansyon, ay biglang nagmukhang isang gintong hawla na puno ng mga ahas. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, pilit siyang lumingon patungo sa bintana sa dulo ng pasilyo. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Tila nakikiramay sa kanyang nagdurugong damdamin. Doon, sa ilalim ng malamig na buhos ng langit, napansin niya ang isang anino ng tao na nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Isang estranghero na tila kanina pa nag-aabang sa gitna ng dilim. Sino ang taong iyon? At bakit sa gitna ng kanyang pagkawasak, tila may isang kakaibang pakiramdam na nagsasabing ang sagot sa kanyang kaligtasan ay nasa labas ng mansyong ito at hindi sa loob ng kwartong puno ng pagtataksil? Napahawak si Carlos sa kanyang dibdib.
Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa isang malupit na tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang katahimikan. Ang bawat hakbang ni Carlos palayo sa pinto ng silid na yon ay parang paghila sa isang mabigat na kadena ng pighati. Ang kanyang mga binti, na dati ay matatag na naglakad sa mga boardroom ng malalaking kumpanya, ngayon ay tila gawa sa marupok na papel. Ang bawat pintig sa kanyang dibdib ay hindi lamang hudyat ng kanyang sakit sa puso, kundi isang agunyas ng namamatay niyang pagtitiwala. Hindi na niya binalikan ang nahulog na kahon ng kwintas. Ang gintong yon ay wala ng halaga, kasing dumi na ng mga salitang narinig niya mula sa kanyang asawa at anak. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tanging ang anino sa labas ng gate ang naging angkla ng kanyang diwa. May kung anong lakas na nagtulak sa kanya na lumabas, takasan ng bahay na amoy kamatayan at kataksilan. Binuksan niya ang mabigat na pintong nara ng walang anumang ingay. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na nanunuot sa kanyang manipis na damit, tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi niya alintana ang ginaw. Mas malamig ang katotohanang baon niya sa loob. Pagdating sa malawak na gate na bakal, nakita niya ng malapitan ng lalaki. Ang estranghero ay may suot na lumang kapote, ang muka ay puno ng mga guhit ng panahon at hirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Carlos sa loob ng kanyang mansyon. Sino ka? Anong kailangan mo sa gitna ng gabi at ulan? Ang nangangatal na tanong ni Carlos habang mahigpit na nakahawak sa rehas ng gate para hindi mabuwal. Ang lalaki ay dahan-dahang nagalis ng kanyang kupas na sombrero. Isang pamilyar na hugis ng panga at mga mata ang bumungad kay Carlos. Mga katangiang tila nakita na niya sa sarili niyang refleksyon sa salamin noong kabataan niya. Kuya, ako si Mateo. Ang boses ng lalaki ay malalim, may halong kaba at pananabik. Matagal na kitang hinahanap. Anak ako ng ating ama. Sa labas. Sa Leyte. Hindi ako napunta rito para humingi ng pera, kuya. Napunta ako rito para iligtas ka. Tila huminto ang mundo ni Carlos. Ang salitang kuya ay tumagos sa kanyang puso ng higit pa sa anumang insulto ni Maria. Sa loob ng 75 taon, ngayon lang niya naramdaman ang bigat at tamis ng pagiging isang kapatid. Mabilis na kumuha si Mateo ng isang maliit na plastik na balot mula sa ilalim ng kanyang kapote. Sa loob niyon ay isang maliit na memory card. Ang matalik kong kaibigan ay ang dating driver ninyo na tinanggal ni Maria noong nakaraang buwan. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng mga kamera sa loob ng bahay dahil alam niyang may masamang nangyayari. Narito ang lahat, kuya. Ang mga lihim na pagtatagpo ni Maria at ng iyong anak, ang mga planong pagpapalit ng iyong gamot, at ang tunay na pagkatao ng babaeng pinatira mo sa iyong puso. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang tinatanggap ang maliit na bagay na yon. Ito ang kanyang sandata, ang katotohanang magpapalaya sa kanya mula sa gintong hawla. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang liwanag ng isang flashlight ay tumama sa kanilang dalawa mula sa balkonahe ng mansyon. Carlos, mahal, anong ginagawa mo riyan sa ulan? Sino ang kausap mo? Ang tinig ni Maria ay parang isang matamis na kanta na may halong lason. Mabilis siyang bumababa ng hagdan, may dalang payong, ang mukha ay bakas ng kunwaring pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Carlos ang isang mabilis na kislap ng takot at paghihinala. Mabilis na itinago ni Carlos ang memory card sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tensyon ng isang laro na ngayon pa lamang nagsisimula. Lumingon siya kay Mateo, na dahan-dahan nang umaatras sa dilim, muling nagiging bahagi ng gabi. Sino siya, Carlos? Bakit ka nakikipag-usap sa isang pulubi sa ganitong oras? Tanong ni Maria habang papalapit. Ang kanyang kamay ay humawak sa braso ni Carlos.
Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila balat ng isang ahas na pumupulupot sa kanyang buhay. Tiningnan ni Carlos ang kanyang asawa, direkta sa mga mata nitong mapanlinlang. Sa loob ng kanyang isip, isang tanong ang naglalakbay na may kasamang pait. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagsisinungaling bago ka lamunin ng sarili mong bitag? Wala, Maria. Isang estranghero lang na naliligaw. Mahinang sagot ni Carlos. Ang kanyang boses ay malamig at tuyo. Ngunit habang inaalalayan siya ni Maria, pabalik sa loob, naramdaman ni Carlos ang bigat ng tingin ng kanyang asawa sa kanyang bulsa. Alam ni Maria na may itinatago siya. At sa loob ng madilim na mansyon, ang tunay na laban sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay nagsisimula pa lamang. Mahal, bakit ka ba nagpapakahirap sa labas? Alam mo namang sa mundong ito, wala ka ng ibang maaasahan kundi ako. Ang mga salitang yon ni Maria ay tila malambot na seda na ibinabalot sa leeg ni Carlos. Dahan-dahang humihigpit hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa loob ng mainit na silid, kinuha ni Maria ang isang tuyong tuwalya at nagsimulang patuyuin ang buhok ng matanda. Ang bawat kuskos ng kanyang kamay ay puno ng pagkukunwari. Isang haplos na dati ay nagpapataba ng puso ni Carlos, ngunit ngayon ay nagpapataas ng balahibo sa kanyang batok. Sino ba talaga ang lalaking yon, Carlos? Mukha siyang masamang tao. Maraming manloloko sa labas na gustong samantalahin ang kabutihan mo dahil alam nilang mayaman ka. Patuloy ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila pulot-pukyutan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ng asawa. Napatingin si Carlos sa refleksyon ni Maria sa salamin ng dresser. Nakita niya ang kislap ng diamanteng singsing sa daliri nito. Ang singsing na ibinigay niya bilang simbolo ng walang hanggang tapat na pag-ibig. Ngayon, ang kislap na yon ay tila nanunokso sa kanyang pagkabulag. Nararamdaman niya ang maliit at matigas na memory card sa loob ng kanyang bulsa, ang tanging katotohanan sa gitna ng silid na puno ng kasinungalingan. Wala siyang hiningi, Maria. Naliligaw lang siya at naghahanap ng matutuluyan. Mahinang sagot ni Carlos. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang boses, kahit na ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ganun ba? Mabuti naman. Sa susunod, huwag ka nang lalabas ng mag-isa. Paano kung inatake ka sa puso? Paano na lang ako? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Sabi ni Maria sabay yakap ng mahigpit sa likod ni Carlos. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Isang posisyon na dati ay nagpaparamdam kay Carlos na siya ang pinakaimportanteng lalaki sa mundo. Ngunit ngayon, ang bigat ng katawan ni Maria ay tila bigat ng isang krus na kailangang pasanin ni Carlos hanggang sa kanyang huling hantungan. Dahan-dahang kumalas si Maria at lumapit sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang basong tubig at ang lalagyan ng gamot ni Carlos. Ang bawat tunog ng pagbukas ng bote ay tila isang babala sa pandinig ng matanda. Oh, heto na ang gamot mo. Kailangan mong inumin ito para makapahinga ka na ng mahimbing. Alam mo namang ayaw ni Ricardo at Sofia na nagkakasakit ka. Lalo na't marami pa tayong kailangang ayusin sa negosyo. Sabi ni Maria habang iniabot ang isang kulay pulang tableta. Tinitigan ni Carlos ang gamot sa palad ni Maria. Ito ba ang matamis na lason na narinig niyang pinag-uusapan ni na Maria at Ricardo? Ang tableta na dapat ay magpapatibay sa kanyang puso ay siya palang magpapatigil nito ng tuluyan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang baso ng tubig. Ang bawat patak ng tubig na gumagalaw sa loob ng baso ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Uminom si Carlos, ngunit bago pa malunok ang gamot, sadyang napaubo siya ng malakas. Ang tableta ay mabilis niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila at kalaunan ay iniluwa sa loob ng tuwalya na hawak niya nang hindi napapansin ng asawa. O dahan-dahan lang, mahal. Mukhang pagod ka na talaga. Humiga ka na at ako na ang magpapatay ng ilaw. Malamig na utos ni Maria.
Humiga si Carlos at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang bawat pandama niya ay gising na gising. Narinig niya ang marahang paglakad ni Maria patungo sa pinto, ang marahang pag-click ng switch ng ilaw, at ang katahimikang bumalot sa silid. Ngunit sa gitna ng kadiliman, hindi ang antok ang dumating sa kanya, kundi ang isang malamig na takot. Narinig niya ang mahinang bulong ni Maria sa labas ng pinto. Tila may kausap sa cellphone. Tulog na ang matanda. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang lahat. Siguraduhin mo lang na handa na ang mga dokumento bukas. Napahawak si Carlos sa memory card sa kanyang bulsa. Alam niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang makita ang laman nito bago pa maging huli ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng silid ng dahan-dahan. Isang anino ang pumasok. Dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama habang may hawak na isang matulis na bagay na kumikislap sa dilim. Sino ang pumasok? Si Maria ba ito para tapusin na ang kanyang buhay o ang kanyang anak na si Ricardo na hindi na makapaghintay sa kanyang mana? Magnanakaw ka, Elena. Hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat ng itinulong sa iyo ni Carlos, nagagawa mo pa rin kaming pagnakawan. Ang malakas na boses ni Maria ay umalingaw-ngaw sa buong sala ng mansyon, tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang yakap ang isang lumang bag na tela. Sa loob niyon ay ang dala niyang paboritong arroz caldo para kay Carlos, isang pagkaing luto sa pagmamahal na tanging hangad ay gumaan ang pakiramdam ng kanyang dating asawa. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hinalughog at niapakan. Sa harap ng mga katulong at ni Sofia, ang manugang ni Carlos, inagaw ni Maria ang bag ni Elena at padahas itong ibinuhos sa sahig. Kasama ng tumapong mainit na lugaw ay isang kumikinang na kwintas, isang alahas na pagmamay-ari ni Maria. Tita Elena, how could you? Masyado ka na bang naghihirap kaya pati ang mga gamit sa loob ng bahay na ito ay kailangang mong kunin? Ang tinig ni Sofia ay puno ng pangungutya habang nakataas ang kanyang kilay. Lumapit siya kay Elena at nang walang pag-aalinlangan ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng matanda. Ang tunog ng sampal ay tila bumasag sa puso ni Carlos na nakatayo sa itaas ng hagdan, nakatago sa likod ng malalaking poste. Gustong sumigaw ni Carlos, gustong bumaba at protektahan ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamagagandang taon ng kanyang buhay bago siya nabulag ng kasinungalingan ni Maria. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Elena, ang dahan-dahang pagpatak ng luha mula sa mga matang wala ng ibang ginawa, kundi ang magtiis. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko magagawa ang magnakaw. Mahinang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kahihiyan, ngunit walang nakinig. Ang bawat katulong ay nakayuko, takot sa kapangyarihan ni Maria, habang ang mga kontrabida ay patuloy na humahalakhak sa loob ng kanilang mga isip. Pinanood ni Carlos kung paano dahan-dahang lumuhod si Elena para pulutin ang kanyang lumang bag. Sa kabila ng sakit at panglalait, hindi siya sumigaw. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na hindi kailanman magkakaroon. Ang mga babaeng nasa harap niya, isang sandali kung saan ang kanyang kabutihan ay naging mas maliwanag kaysa sa anumang diamante. Pinulot niya ang isang maliit na rosaryo na nahulog din mula sa kanyang bag, hinalikan ito at dahan-dahang tumayo. Layas, huwag na huwag ka nang magpapakita rito. Kung hindi, ipapakulong kita. Sigaw ni Maria habang itinuturo ang pinto. Lumabas si Elena sa malawak na gate ng mansyon habang nagsisimulang pumatak ang ulan. Ang kanyang maliit at payat na anyo ay dahan-dahang naglalaho sa gitna ng hamog, tila isang anghel na itinaboy mula sa paraiso. Sa itaas, nakasandal si Carlos sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nararamdaman niya ang isang daluyong ng pagsisisi at puot. Gusto niyang habulin si Elena. Gusto niyang humingi ng tawad.
Ngunit alam niyang kailangan niyang manatili sa anino upang tapusin ang kanyang sinimulan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang papalapit na mga yabag ni Maria at Sofia. Nagtatawanan sila, tila isang tagumpay ang kanilang nagawa. "Ang galing mo doon, Maria. Siguradong hindi na babalik ang matandang yon," sabi ni Sofia habang humihigop ng kape. Dapat lang sa kanya iyon. At ngayong wala na siya, mas mapapadali na ang pagpirma ni Carlos sa mga dokumentong kailangan natin. Alam mo ba, may nalaman pa ako tungkol sa kapatid daw ni Carlos na si Mateo. Sagot ni Maria na may kasamang mali siya sa kanyang boses. Napatigil ang tibok ng puso ni Carlos. Ano ang alam ni Maria tungkol kay Mateo? At paano kung ang tanging taong inaasahan niyang tutulong sa kanya ay mayroon ding itinatagong sariling agenda? Baon sa utang ang asawa mo, Carlos. Hindi lang siya naghahangad ng yaman. Kailangan niya ito para mabuhay. Ang boses ni Attorney Hernandez ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng madilim na library ni Carlos. Sa gitna ng gabi, kung kailan ang buong mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan, ang tatlong lalaki ay nagtipon sa ilalim ng isang maliit na lampara. Si Carlos, si Mateo, at ang tanging abogado na pinagkakatiwalaan ni Carlos mula pa noong binuo niya ang kanyang imperyo. Sa harap nila ay ang mga dokumentong nakalap ni Mateo mula sa labas. Hindi lang ito mga simpleng papel. Ito ang mga resibo ng pagkatalo sa kasino, mga lihim na sanglaan ng mga alahas na ibinigay ni Carlos, at ang mga banta mula sa mga loan shark na sumusunod sa bawat hakbang ni Maria. Ang akala ko ay para sa kinabukasan nila, kaya siya nagmamadali. Bulong ni Carlos, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng kanyang silya. Pero ang lahat ng ito, ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa amin ni Elena, ay para lang sa mga baraha at dicey. Nararamdaman ni Carlos ang isang kakaibang uri ng panghihina, hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa pagkadiri. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya, ang bawat sakripisyo niya sa loob ng maraming dekada, ay ginagamit lamang para pakanin ang isang bisyong sumisira sa kanyang tahanan. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Bawat hininga ay tila paghigop ng alikabok. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang monumento ng kanyang pagkakamali. "Hindi lang yan, kuya," dugtong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Marahan niyang ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Carlos. Isang hawak na walang halong interes, kundi purong malasakit ng isang kapatid. Si Ricardo, ang anak mo. Siya ang nagsisilbing garantor sa mga utang ni Maria. Nagkakaisa sila dahil pareho silang nalulunod sa pagkakamali. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang mga talukap, nakita niya ang mukha ni Ricardo noong bata pa ito. Ang batang tinuruan niyang maging matapat. Ang anak na binuhat niya sa kanyang mga balikat. Paano naging ganito? Paano naging isang estranghero ang sarili niyang dugo? Ang sakit ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pinuputol ang bawat hibla ng kanyang puso. "Anong plano natin, Carlos?" tanong ni Attorney Hernandez. "Maari nating ihain ang annulment at kasong plunder sa kanila. May sapat na tayong ebidensya." Umiling si Carlos ng dahan-dahan. "Hindi sapat ang makulong sila. Gusto kong makita nila ang bigat ng kanilang ginawa. Gusto kong maramdaman nila ang kawalan na pilit nilang ipinatikim sa amin ni Elena. Ang pagtanggap na ang pag-ibig ay kailangang may kalakip na katarungan at ang kanyang kahinaan noon ay dapat maging lakas ngayon. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Maria sa harap ng kanyang vanity mirror. Ang kanyang mukha ay balot ng takot habang nakatitig sa kanyang cellphone na walang tigil sa pag-vibrate. Ang screen ay nagpapakita ng isang unregistered number. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag. Hindi siya nagsalita, ngunit ang boses sa kabilang linya ay sapat na para patigilin ang daloy ng kanyang dugo. "Maria."
Akala mo ba ay nabaon na? Kasama ng putik sa leyte ang ginawa mo 10 taon na ang nakalilipas? Hindi mo ako matatakasan. Alam ko kung nasaan ang tunay na ama ng batang pinalalaki mo bilang anak ni Carlos. Maghanda ka dahil bukas sisingilin na kita. Nabitawan ni Maria ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundong gawa sa buhangin. Sino ang tumatawag? Paano nito nalaman ang lihim na kahit si Ricardo ay walang alam? Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos, mas malakas, mas mapangahas. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga yabag ng paparating na karma na walang sinasanto. Maligayang kaarawan, Carlos. Sana ay biyayaan ka pa ng maraming taon upang masilayan ang lahat ng bunga ng iyong pinaghirapan. Ang boses ni Maria ay kasing tamis ng asukal habang ipinapahayag niya ito sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Sa gabing ito, ang mansyon ng mga Trevino ay punong-puno ng liwanag, mga mamahaling bulaklak, at ang masarap na amoy ng lechon at iba't ibang putahe. Si Maria ay nakasuot ng isang kulay pulang bestida na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Carlos. Para sa mga taong nakatingin, sila ang perpektong larawan ng isang masayang mag-asawa. Ngunit para kay Carlos, ang bawat pagbati at bawat palakpakan ay tila mga martilyong tumitibok sa kanyang sentido. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Maria sa kanyang tabi. Isang init na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng isang mapanirang apoy. Pinagmamasdan niya si Ricardo na nakatayo sa di kalayuan, may hawak na baso ng wine at nakikipagtawanan sa mga negosyante. Tila ba hindi nito pinagplanuhan ang kamatayan ng sariling ama noong nakaraang gabi? Salamat, Maria. Tunay ngang napakapalad ko na meron akong asawang tulad mo na laging nag-aalaga sa akin. Tugon ni Carlos. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi napapansin ng karamihan. Sa gitna ng pagdiriwang, tumayo si Carlos mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang mga bulungan ay huminto. Tila pati ang hangin sa loob ng malaking sala ay nag-abang sa kanyang sasabihin. Sa gabing ito, sa aking ika-75 taong kaarawan, nais kong magbigay ng isang espesyal na regalo. Panimula ni Carlos, lumingon siya kay Maria na may isang matipid na ngiti. Karaniwan ay ang may kaarawan ang tumatanggap ng regalo. Ngunit nais kong ibigay ito sa aking asawa bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Kinuha ni Carlos ang isang maliit at lumang kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ay hindi tulad ng mga mamahaling kahon ng alahas na madalas ibigay ni Carlos. Ito ay gawa sa kahoy, luma, at tila may bahid ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang tinatanggap ang kahon. Inaasahan niya marahil ang isang titulo ng lupa o isang susi ng bagong sasakyan. Dahan-dahang binuksan ni Maria ang kahon. Ang kanyang mga ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo na tila nakakita ng isang multo. Sa loob ng kahon ay walang ginto o diamante. Naroon ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Elena noong kabataan nito. Suot ang isang simpleng puting damit at nakatayo sa harap ng unang maliit na tindahan na itinayo nila ni Carlos. Iyan ang pundasyon ng lahat ng nakikita mo ngayon, Maria. Bulong ni Carlos, sapat lang para marinig ng babaeng nasa tabi niya. Ang mga taong nakakalimot sa pundasyon ay madalas na nadadaganan ng sarili nilang bubong kapag ang unos ay dumating. Naramdaman ni Carlos ang panginginig ng braso ni Maria. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, nagtataka sa reaksyon ng batang asawa. Si Ricardo, na nakakita rin sa litrato, ay napatigil sa pag-inom. Ang kanyang muka ay naging kasing dilim ng gabi, na ito ay tila isang nakabibinging samang sampal sa gitna ng selebrasyon. Ang litrato ni Elena ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang babala. Ipinapaalala nito kay Maria na ang lahat ng luho niya ay nagmula
sa sakripisyo ng isang babaeng tinangka niyang sirain ang pagkatao. Bakit ito, mahal? Bakit litrato ng dati mong asawa? Nauutal na tanong ni Maria. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Tumingin si Carlos sa malayo. Tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. Dahil sa gabing ito, napagtanto ko na ang pinakamahalagang regalo ay ang katotohanan. At ang katotohanan, Maria, ay parang anino. Kahit anong tago mo, lilitaw at lilitaw ito kapag tumama na ang liwanag. Naiwang nakatayo si Maria sa gitna ng mga panauhin, hawak ang lumang litrato na tila ba isa itong nagbabagang uling sa kanyang palad. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao sa paligid at higit sa lahat, ang matalas at mapanghusgang tingin ni Carlos. Sa dilim ng pasilyo, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Sofia, ang manugang ni Carlos, ay kanina pa pala nakikinig. May hawak siyang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Mukhang may nalalaman na ang matanda. Hindi tayo pwedeng mabigo. Anong hakbang ang gagawin ni Maria at Ricardo ngayong alam nilang hindi nabulag si Carlos? At sino ang kausap ni Sofia sa kabilang linya na tila handang gumawa ng mas masahol na bagay para makuha ang yaman ng mga Trevino? Pirma na lang ang kulang, Carlos. Pagkatapos nito, pwede ka nang mamahinga ng tuluyan. Ang tinig ni Maria ay wala na ang tamis ng asukal. Ngayon, ito ay kasing talim ng isang pang-ahit, malamig at walang bahid ng awa. Sa loob ng silid na tanging tunog lamang ng mahinang pag-ikot ng electric fan ang naririnig, nakahiga si Carlos. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang hininga ay mababaw. Isang mahusay na pagkukunwari ng isang taong tuluyan nang iginupo ng karamdaman. Ito ang bitag na itinayo ni Carlos. Ang maging isang tila walang laban na biktima sa gitna ng mga buwayang nag-aabang. Bilisan mo na, Maria! Reklamo ni Ricardo habang nakatayo sa paanan ng kama. Ang kanyang sariling anak, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat pangarap, ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tingin nito ay nakapako sa mga dokumentong hawak ni Maria. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa mga shares ng kumpanya, ililipat na natin siya sa isang malayong nursing home. Ayaw ko nang makita ang mukha niya rito. Huwag kang mainip, Ricardo. Sagot ni Sofia na nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Dapat nating siguraduhin na lahat ng ari-arian, pati ang mga lupa sa probinsya, ay nakapangalan na sa atin bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Ang matandang ito ay tila pusa. Maraming buhay. Kailangan nating selyuhan ang lahat ngayon. Sa ilalim ng kumot, ang mga kamay ni Carlos ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang malupit na latay sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Ang hapdi ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa anumang karayom na itinurok sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, naglalaro ang imahe ni Ricardo noong bata pa ito. Noong tinuturuan niya itong lumakad. Ngayon, ang anak na yon ay hindi na makapaghintay na makita siyang ilibing. Isang sandali ng tahimik na pagdurusa kung saan ang isang ama ay nagluluksa para sa kaluluwa ng kanyang anak na buhay pa, ngunit patay na ang konsensya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Carlos na agad namang pinansin ni Maria. Oh, tingnan mo! Umiiyak pa ang matanda. Marahil ay naririnig niya tayo. Uyam ni Maria habang hinahaplos ang pisngi ni Carlos ng madiin, isang haplos na walang pagmamahal kundi purong panunokso. Huwag kang mag-alala, Carlos. Aalagaan namin ang yaman mo. Mas mainam na sa amin ito mapunta kaysa doon sa Elenang iyon na wala namang pakinabang. Kinuha ni Maria ang isang maliit na inkpad mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito. Ang kulay ube na tinta ay tila isang mantsa na handang sumira
Sa huling dangal ni Carlos, kinuha niya ang kanang kamay ng matanda na sadyang pinabayaan ni Carlos na maging malambot at walang lakas. Hawakan mo ang kamay niya, Ricardo. Baka biglang gumalaw. Utos ni Maria. Lumapit si Ricardo at hinawakan ang braso ng kanyang ama. Ang hawak ng kanyang anak ay mahigpit. Walang pag-iingat. Tila ba isang piraso lamang ng kahoy ang kanyang hinahawakan. Naramdaman ni Carlos ang lamig ng tinta sa kanyang hinlalaki. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay. Ayan na! Dahan-dahan! Bulong ni Maria habang inilalapit ang hinlalaki ni Carlos sa puting papel na mag-aalis sa kanya ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit bago pa tumama ang daliri ni Carlos sa papel, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa loob ng closet sa sulok ng silid. Napatigil silang tatlo. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ano yon? Tanong ni Sofia ang kanyang boses ay biglang naging nerbyoso. Baka daga lang yan. Ituloy mo na, Maria, bulyaw ni Ricardo. Muling ibinaba ni Maria ang kamay ni Carlos. Ang dulo ng kanyang hinlalaki ay 1 milimetro na lamang ang layo mula sa dokumento. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Carlos ay biglang dumilat ng malawak, direkta sa mga mata ni Maria. Hindi ito ang mga mata ng isang naghihingalong matanda, kundi ang mga mata ng isang haring handang bumawi ng kanyang trono. Ngunit bago pa makasigaw si Maria, ang pinto ng silid ay biglang bumukas ng marahas. Sino ang pumasok? Ang abogado ba nila na may dalang masamang balita? O isang taong hindi nila inaasahang makikita sa loob ng mansyong yon sa ganitong oras? Ang tinta sa daliri ni Carlos ay dahan-dahang pumatak sa malinis na papel, ngunit hindi sa lugar kung saan dapat siya pumirma. Ang mantsa ay tila isang simbolo ng digmaang opisyal na nagsimula na. Sapat na ang dula-dulaang ito, Maria. Bitawan mo ang aking kamay. Ang tinig ni Carlos ay hindi mahina. Hindi ito tinig ng isang lalaking malapit ng mamatay. Ito ay isang kulog na bumasag sa lahat ng kasinungalingang itinayo sa loob ng silid na yon. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libing. Ang pinto ng silid na kanina ay bumukas ng marahas ay nagluwa kay Mateo at Attorney Hernandez kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Dahan-dahang bumangon si Carlos mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat galaw niya ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang uri ng dangal na matagal nang inakalang wala na. Tiningnan niya ang kanyang hinlalaki na puno pa rin ng kulay ube na tinta, ang mantsa ng kataksilan ng kanyang asawa. Kinuha niya ang malinis na puting kumot at doon niya ipinunas ang tinta, isang simbolikong paglilinis ng kanyang buhay mula sa dumi ni Maria at Ricardo. Mahal? Carlos, paanong? Nautal si Maria, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na mas maputi pa sa mga pader ng mansyon. Nabitawan niya ang ink pad at ang tunog nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang sariling pagkatalo. Akala niyo ba ay bulag ako? Tanong ni Carlos. Ang bawat salita ay binibitawan ng may matinding pait. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang sariling dugo. Anak, itinuro ko sa iyo ang lahat, maliban sa kung paano pumatay ng sariling ama para sa pera. Saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo? Hindi makasagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at galit. Habang si Sofia ay dahan-dahang umaatras patungo sa bintana, tila naghahanap ng paraan para makatakas. Attorney Hernandez, ipakita mo sa kanila ang bunga ng kanilang mga gawa. Utos ni Carlos. Inilabas ng abogado ang isang tablet at pinindot ang play. Doon, sa harap ng kanilang mga mata, lumitaw ang malinaw na video ni Maria at Ricardo. Sa loob mismo ng silid na yon, pinag-uusapan ang pagpapalit ng gamot at ang pagpapabilis sa kamatayan ni Carlos. Ang bawat halakhak ni Maria sa video ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya sa totoong buhay. Hindi totoo yan! Edited lang yan! Pakana lang yan ng pulubing yan!
Sigaw ni Maria habang itinuturo si Mateo. Carlos, huwag kang maniwala sa kanila. Mahal kita. Ginagawa ko lang ito para sa atin. Lumapit si Carlos kay Maria. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso ang kumikirot sa sakit. Ito ang babaeng pinangarap niyang makasama sa huling hininga. Ngunit ngayon ay ang babaeng naglagay ng lason sa kanyang bawat hininga. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Maria. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang sayo ay hindi pag-ibig, kundi isang malupit na negosyo. Ang sandali kung saan tinalikuran niya ang kanyang kahinaan at tinanggap ang tungkulin bilang tagapagtanggol ng katarungan. Kinuha niya ang mga dokumentong nais nilang papirmahan at pinunit ito sa harap ng kanilang mga mukha. Ang bawat punit ng papel ay tila tunog ng pagputol sa ugnayan nila. Mga opisyal, gawin niyo ang inyong tungkulin, malamig na sabi ni Carlos. Narinig ang tunog ng mga posas, isang malamig at tuyong tunog na naghudyat ng katapusan ng kanilang kalayaan. Habang kinakaladkad si Maria at Ricardo palabas, ang sigaw ni Maria ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila huni ng isang hayop na nasugatan. Magbabayad ka, Carlos! Hindi pa ito tapos. Isusumpa kita. Naiwang nakatayo si Carlos sa gitna ng kanyang silid, humihingal. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Nilapitan siya ni Mateo at inalalayan. Tapos na, kuya. Ligtas ka na. Ngunit sa kabila ng tagumpay, tumingin si Carlos sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang maliit na bata sa di kalayuan. Ang anak ni Maria na nakatingin sa kanila nang may takot at kalituhan. Ang batang iyon ay walang malay sa kasamaan ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay kailangang pasanin ang bunga nito. Anong gagawin ni Carlos sa batang walang kinalaman sa gulo? At paano haharapin ni Carlos ang katotohanang ang kanyang sariling anak ay nasa likod na ngayon ng mga rehas dahil sa sariling kasakiman? Huwag niyo akong ilayo sa anak ko. Carlos, parang awa mo na. Kahit anong parusa tatanggapin ko, huwag lang ang mawalay sa anak ko. Ang boses ni Maria ay unti-unting naglalaho habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa labas ng mansyon. Ang bawat sigaw niya ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa semento, desperado at puno ng pait. Ngunit sa loob ng malawak na sala, ang katahimikang naiwan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang hiyaw. Nakatayo si Carlos sa gitna ng silid, nakatingin sa kawalan. Ang bawat pader ng mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila naglalabas ng lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala na ang mga pekeng halik ni Maria. Wala na ang mga mapagpanggap na pag-aalaga ni Ricardo. Ang tanging natira ay ang anino ng isang matandang lalaki na sa kabila ng yaman ay nag-iisa sa gitna ng kanyang imperyo. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang paboritong silya. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat taon ng kanyang buhay. Ang sakit na naramdaman niya kanina nang makita ang kanyang anak na posas ay hindi maipaliwanag ng anumang salita. Ang sakit na galing sa kaaway ay kayang gamutin ng panahon, ngunit ang sakit na galing sa sariling dugo ay isang sugat na walang lunas. Kuya, kailangan mong magpahinga. Ang mahinahong tinig ni Mateo ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumapit ang kanyang kapatid at naglapag ng isang basong mainit na tubig sa mesa. Tapos na ang bagyo. Ang mga nagtanim ng kasamaan ay nag-aani na ngayon ng kanilang itinanim. Umiling ng dahan-dahan si Carlos. Pero sa anong halaga, Mateo? Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak. Ang lahat ng pinaghirapan ko, para saan pa ang lahat ng ito kung ang dulo ay ganito kapiit? Ito ang pagguho ng kanyang loob, ang bawat luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi ay tila mga patak ng asidong sumusunog sa kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang maliit na kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng malaking hagdanan. Isang batang lalaki, may hawak na kupas na asul na laro, ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim.
Si Junjun, ang 5 taong gulang na anak ni Maria, ang batang inakala ni Carlos na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon ay alam na niyang isa lamang bahagi ng malaking panlilinlang. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang maliliit na mata ay mapula sa kaiiyak. Tumingin siya kay Carlos. Ang kanyang labi ay nanginginig. Lolo, nasaan po si Mama? Bakit po siya isinakay sa malaking sasakyan? Galit po ba kayo sa akin? Tila huminto ang tibok ng puso ni Carlos. Ang salitang lolo ay tumanim sa kanyang pandinig ng may kakaibang hapdi. Tiningnan niya ang bata. Ang batang walang kinalaman sa lason na ibinigay ni Maria. Ang batang inosente sa gitna ng giyera ng mga matatanda. Nakita ni Carlos ang sarili niyang kalungkutan sa mga mata ng bata. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya nakita ang isang kaaway, kundi isang biktima ring tulad niya. Halika rito, Junjun. Huwag kang matakot. Hindi galit si Lolo sa'yo. Lumapit ang bata at yumakap sa mga binti ni Carlos. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang takot sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carlos ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang pamilya, may isang maliit na buhay na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Kuya, hindi mo siya kailangang panagutan. Bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalinlangan. Siya ang bunga ng pagtataksil ni Maria. Tumingin si Carlos kay Mateo nang may paninindigan. Ang kasalanan ng ina ay hindi kasalanan ng anak, Mateo. Ang batang ito ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ni Maria. Hindi ko siya pababayaan. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, tumunog ang telepono sa mesa. Isang tawag mula sa presinto kung saan nakakulong si Ricardo. Ang boses ni Attorney Hernandez ay puno ng kaba. Carlos, may kailangan kang malaman tungkol kay Ricardo. Ayaw niyang makipagtulungan sa mga awtoridad. Sinasabi niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sa kanya. At may binabanggit siyang pangalan na ikagugulat mo. Isang tao na matagal mo nang kinalimutan. Sino ang taong binabanggit ni Ricardo? At paano nito babaguhin ang balanse ng kapayapaan na pilit na binubuo ni Carlos sa gitna ng kanyang pighati? Patawarin mo ako, Carlos. Parang awa mo na. Huwag mo akong bulukin dito sa selda. Isipin mo ang anak natin. Isipin mo si Junjun. Ang boses ni Maria ay gumaralgal sa likod ng makapal na rehas ng presinto. Wala na ang mamahaling makeup. Wala na ang maayos na buhok. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na t-shirt na kulay kahel. At ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at iyak. Sa harap niya nakaupo si Carlos sa isang matigas na silyang kahoy. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Walang mababakas na awa. Ngunit may isang uri ng lungkot na tila hindi na matatapos. Hindi agad sumagot si Carlos. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Maria na nakakapit sa rehas, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanya ng may pagmamahal, ngunit ang mga kamay din na nagnakaw ng kanyang tiwala. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga kasinungalingan, Maria. Ang boses ni Carlos ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Nandito ako para bigyan ka ng isang pagpipilian, isang pagkakataon na maging ina sa anak mo, ngunit sa aking mga kondisyon. Napatigil si Maria sa pag-iyak. Tumingin siya kay Carlos nang may halong pag-asa at takot. Anong kondisyon, mahal? Kahit ano, gagawin ko. Basta makasama ko lang si Junjun. Hindi mo na ako tatawaging mahal. Ang ugnayan nating dalawa ay pinutol mo na noong oras na pinalitan mo ang aking gamot. Malamig na tugon ni Carlos. Iuurong ko ang ilang mabigat na sakdal laban sa'yo. Hindi ka mabubulok sa loob ng 20 taon. Ngunit, kapalit nito, titira ka sa lumang bahay namin ni Elena sa probinsya. Doon, ikaw ang magsisilbing tagapangalaga niya. Ikaw ang magluluto, ikaw ang maglalaba, at ikaw ang maglilinis ng bahay sa ilalim ng pagmamasid ni Mateo.
Tila binuhusan ng malamig na tubig si Maria. Ang dati niyang biktima, si Elena, ang babaeng itinuring niyang basura at pinalaya sa mansyon, ay siya palang magiging amo niya ngayon. Ito ang tanikala ng tungkulin. Isang parusang hindi bakal ang gamit, kundi ang sariling dangal at konsensya. Gusto mong maging ina, hindi ba? Pagpapatuloy ni Carlos, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Doon mo matututunan kung ano ang tunay na sakripisyo. Doon mo mararamdaman kung paano mabuhay ng tapat, malayo sa karangyaan na ninakaw mo. Kapag napatunayan mong nagbago ka na, doon mo lang ulit mahahawakan ang iyong anak ng walang bahid ng kasalanan. Ang pagpapakita na ang katarungan ay hindi laging tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, ang bigat ng desisyong ito. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para hilumin ang sugat ng kanilang pamilya. Dahan-dahang tumango si Maria. Wala siyang ibang mapagpipilian. Ang kanyang katawan ay nanginig sa hikbi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na ang kanyang mundong gawa sa buhangin ay tuluyan nang gumuho. Pagkalabas ni Carlos ng presinto, sinalubong siya ni Mateo. Sigurado ka ba rito, kuya? Mapanganib pa rin si Maria. Baka gumawa siya ng paraan para makatakas. Binabantayan siya ng bawat sulok ng aking kapangyarihan, Mateo. At higit sa lahat, binabantayan siya ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Iyon ang tanging bagay na hindi niya kayang ipagpalit. Sagot ni Carlos habang sumasakay sa sasakyan. Ngunit habang umaandar ang sasakyan palayo, isang itim na van ang dahan-dahang sumunod sa kanila. Sa loob ng van, nakaupo si Sophie, ang manugang ni Carlos, na nakatakas sa huling raid ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at may hawak siyang isang sobreng puno ng mga litrato ni Elena at Junjun. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Carlos? Bulong ni Sofia sa dilim. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ahas. Kung hindi ko makukuha ang yaman niyo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Magsisimula ako sa babaeng pinakamahalaga sa iyo. Sino ang susunod na biktima ni Sofia? At paano haharapin ni Carlos ang katotohanang ang panganib ay hindi pa tuluyang nawawala, kundi nagpapalit lamang ng anyo sa gitna ng dilim? Patawarin mo ako, Elena. Masyado akong nabulag ng kinang ng mga bituin, kaya nakalimutan kong ikaw ang buwan na nagbigay ng liwanag sa aking pinakamadilim na gabi. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa labi ni Carlos habang nakaupo siya sa harap ng hapagkainan ng mansyon. Sa harap niya, nakalagay ang isang mangkok ng mainit na sinigang na baboy, ang paborito niyang ulam na tanging si Elena lang ang nakakakuha ng tamang asim. Ang usok na nanggagaling sa sabaw ay tila nagdadala ng mga alaala ng 40 taon nilang pagsasama, mga taong puno ng hirap, ngunit siksik sa katapatan. Nakatayo si Elena sa kanyang harap, suot ang isang simpleng duster at ang kanyang laging bitbit na rosaryo. Walang bahid ng galit sa kanyang mga mata, walang sumbat sa kanyang mga labi. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng pagtanggap na tanging ang isang babaeng dumaan sa apoy ng pagtitiis ang makakagawa. Wala nang dapat dalahin pa na bigat sa puso, Carlos. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bawat gulo sa isipan ni Carlos. Ang mahalaga ay nandito ka na at nakikita mo na ang katotohanan. Ang asim ng sabaw na ito ay parang buhay natin. Masarap dahil alam nating pinaghirapan natin. Isang tahimik na pagsasalo kung saan ang bawat higop ng sabaw ay tila nagbubura sa mga latay ng pagkakamali ni Carlos. Nararamdaman niya ang init ng sabaw sa kanyang lalamunan, ngunit ang init ng pagtanggap ni Elena ang tunay na nagpapagaling sa kanyang nanghihinang puso. Sa bawat kislap ng mata ni Elena, nakikita ni Carlos ang lahat ng nasayang niyang panahon at ang bawat patak ng luha niya ay isang pangako ng pagbabago. Ngunit ang katahimikan ng kanilang hapunan ay bumasag ng marinig
ang isang malakas na katok sa pintuan ng mansyon. Ang tunog ng mga yabag na mabibigat at tila nagmamadali ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Ricardo. Ang anak ni Carlos ay mukhang basang sisiw. Gulo-gulo ang buhok, marumi ang suot na polo, at ang kanyang mga mata ay balot ng puyat at takot. Wala na ang mapagmataas na heredero ng pamilya Trevino. Ang nakatayo sa harap nila ay isang lalaking tuluyan nang iginupo ng sarili niyang kasakiman. "Papa! Mama!" Ang nangangatal na boses ni Ricardo. "Patawarin niyo po ako. Wala na po akong matuluyan. Kinuha na po ng bangko ang lahat ng sa akin. Iniwan na rin po ako ni Sofia. Tinangay niya ang lahat ng natitira kong pera." Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pag-aalala para sa kanyang anak. Ngunit si Carlos ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay naniningkil habang tinitingnan ng anak na nagtangka sa kanyang buhay. "Nandito ka dahil wala ka nang mapuntahan? O nandito ka dahil tunay kang nagsisisi, Ricardo?" Ang tanong ni Carlos na may halong pait. Bago pa makasagot si Ricardo, isang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Mabilis na lumingon si Mateo na kanina pa nakabantay sa bintana. "Kuya!" May kotseng huminto sa tapat at may iniwang itim na sobre. Sigaw ni Mateo. Mabilis na kinuha ni Mateo ang sobre at binuksan ito sa harap ni na Carlos. Sa loob ay walang sulat, kundi isang litrato ni Elena na kuha kanina lamang habang namamalengke at isang duguang piraso ng damit na pag-aari ni Junjun. Sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, "Ang kinuha niyo sa akin ay babayaran niyo ng dugo. Hindi pa tapos ang laban." Si Sofia, ang manugang na inakala nilang tumakas na, ay tila nagbabalik para sa isang huling paghihiganti. At sa pagkakataong ito, hindi yaman ang kanyang target, kundi ang mga taong pinakamahalaga kay Carlos. Napatayo si Carlos sa kabila ng kanyang panghihina. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding takot para sa kanyang pamilya. Ang anino ni Sofia ay tila lumalaki, handang lamunin ang kapayapaang kapira-piraso pa lamang nilang binubuo. "Nasaan ang bata? Nasaan si Junjun?" Ang sigaw ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, isang tinig na puno ng desperasyon at takot. Ang duguang piraso ng damit na hawak niya ay tila nagbabaga. Sinusunog ang kanyang palad at ang kanyang katinuan. Sa loob ng ilang sandali, ang bahay na dati ay tila isang kuta ng seguridad ay naging isang labirinto ng panganib. Mabilis na hinalughog ni Mateo ang bawat silid. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at mabilis sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang mga katulong ay nag-iiyakan. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa gulo ng damdamin. Natagpuan nila ang yaya ni Junjun sa likod ng hardin, nakahandusay at walang malay pagkatapos pukpukin sa ulo. Ngunit ang bata ay wala na roon. "Kuya, wala na siya." Isinakay siya sa isang itim na van bago pa tayo makarating. Ang ulat ni Mateo, ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Napaupo si Carlos sa silya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, tila isang mabilis at hindi regular na tambol na nagbabadyang tumigil anumang oras. Sa tabi niya, si Elena ay tahimik na nagdarasal. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa gitna ng panganib sa kanyang sariling buhay, hindi ang kanyang sarili ang inisip niya. Kinuha niya ang maliit na robot na laruan ni Junjun na naiwan sa sahig, isang laruang kulang na, "Hello, Carlos. Kamusta ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay?" Ang boses ni Sofia ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Wala na ang kunwaring paggalang, wala na ang maskara ng isang mabait na manugang. Ang kanyang tawa ay may tunog ng kabaliwan at matinding puot. "Sofia,
Huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Ang boses ni Carlos ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Wala siyang kinalaman, siya ang tanging paraan para makuha ko ang nararapat sa akin. Sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Ginamit niyo ako. Pinanood niyo akong maging sunod-sunuran sa pamilyang ito. At ngayon ay itatapon niyo lang ako na parang basura? Hindi ako papayag. Anong gusto mo? Tanong ni Carlos. 50 milyong piso, cash. At gusto ko ng isang helicopter na magdadala sa akin palayo sa bansang ito. Mayroon kang 3 oras, Carlos. Kapag lumampas ang oras na yon at wala pa ang pera, huwag mong asahan na makikita mo pa ang apo mong ito ng buo. Narinig ni Carlos ang mahinang iyak ni Junjun sa background. Lolo, Lolo, natatakot po ako. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang punyal na itinusok sa kaluluwa ni Carlos. Ang sakit ay hindi na matiis. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit pinilit niyang manatiling gising. Alam niyang ang buhay ng inosenteng bata ay nakasalalay sa kanyang bawat desisyon. Ibibigay ko ang gusto mo, Sofia. Huwag mo lang saktan ng bata. Sabihin mo kung saan ko dadalhin ang pera. Wika ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon ng isang taong wala ng balak umatras. Ipadala mo ang pera kasama si Ricardo. Siya lang ang gusto kong makaharap. At siguraduhin mong walang pulis, kundi alam mo na ang mangyayari. Pagbabanta ni Sofia bago tuluyang pinutol ang tawag. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Tumingin si Carlos kay Ricardo na nakayuko at nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang kanyang sariling anak ang susi sa kaligtasan ng bata. Ngunit ang tanong ay ito, mayroon pa bang natitirang kabutihan sa puso ni Ricardo para itaya ang kanyang buhay para sa iba? O muli ba niyang tatalikuran ang kanyang pamilya para sa sarili niyang kaligtasan? Ang orasan sa dingding ay tila bumibilis ang takbo. Bawat segundo ay isang hakbang patungo sa isang posibleng trahedya. Ito ang pinakamataas na panganib na hinarap ni Carlos, kung saan ang pera ay walang halaga at tanging ang buhay ng isang bata ang nakataya sa ilalim ng kamay ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Wag ang anak ko, Sofia. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Wag lang ang inosenteng batang yan. Ang pagsigaw ni Maria ay naging isang paos na tinig na humiwa sa katahimikan ng lumang bodega sa labas ng Laguna. Nakagapos ang kanyang mga kamay, ang kanyang muka ay puno ng galos at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng tapang na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Sa gitna ng madilim na silid, nakatayo si Sofia. Hawak ang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Junjun na walang tigil sa pag-iyak. Kanina lang, sa gitna ng gulo sa mansyon, nakiusap si Maria kay Carlos. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Hinalikan ang kanyang mga paa at nagmakaawa na payagan siyang sumama kay Ricardo sa pagdadala ng pera. Alam ni Maria kung saan nagtatago si Sofia, isang abandonadong pabrika ng tela na dati nilang pinupuntahan nung magkaibigan pa sila. Nakatayo si Ricardo sa di kalayuan, hawak ang bag na puno ng pera. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang takot sa kanyang mga mata ay halata. Ngunit sa bawat pagtingin niya kay Maria at sa umiiyak na si Junjun, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting nagbabago. Ang dating makasariling anak ni Carlos ay nahaharap ngayon sa katotohanan ng kanyang mga pagkakamali. Ibigay mo na ang pera, Ricardo. Iitsa mo rito. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng isang taong nawawala na sa katinuan. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ito? Matapos niyo akong itapon? Matapos niyo akong iwan sa ere? Sofia, heto na ang pera. Kunin mo na, basta pakawalan mo na ang bata. Sabi ni Ricardo habang dahan-dahang inihahagis ang bag sa gitna ng sahig.
Ang tunog ng pagbagsak ng bag ay tila hudyat ng isang sandali ng kapayapaan. Ngunit sa halip na pakawalan ng bata, isang malupit na tawa ang kumawala kay Sofia. Akala niyo ba ay pera lang ang habol ko? Gusto kong makita ang paghihirap ni Carlos. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Sofia si Junjun patungo sa isang tumpok ng mga kalawangin na bakal at itinaas ang kanyang kamay para saktan ang bata. Nararamdaman ni Maria ang matulis na dulo ng bakal na bumaon sa kanyang balikat habang niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Isang masakit na ungol ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya binitawan ang bata. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang kasalanan, lahat ng kanyang pagiging kontrabida, ay nahugasan ng kanyang dalisay na pagmamahal sa kanyang anak. Sa harap ng panganib, pinatunayan niya na sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, mayroon siyang pusong handang mamatay para sa isang inosenteng buhay. Mama! Mama! Ang iyak ni Junjun, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa damit ng kanyang ina. Napatulala si Sofia sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Maria. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkagulat, mabilis na kumilos si Ricardo. Buong tapang niyang sinugod si Sofia at pilit na inagawang patalim. Ang tunog ng kanilang pagbubuno, ang mga yabag sa maduming sahig, at ang hingal ng bawat isa ay tila isang marahas na sayaw ng katarungan. Bitawan mo ito, Sofia! Tama na! Sigaw ni Ricardo. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang duminig. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay sumisilip sa mga siwang ng bodega. Si Mateo ay unang pumasok. May hawak na flashlight na nagbigay ng liwanag sa madilim na tagpo. Nabulag si Sofia sa liwanag at sa gulat. Dahilan upang tuluyan siyang madisarmahan ni Ricardo. Dumating ang mga awtoridad at mabilis na pinalibutan ng lugar. Ang malamig na tunog ng mga posas ay muling narinig. Sa pagkakataong ito, ay para sa babaeng naging utak ng huling pagtatangkang ito. Dahan-dahang nilapitan ni Mateo si Maria na nakahandusay pa rin sa sahig. Yakap-yakap si Junjun. Duguan ang kanyang balikat, ngunit may isang matamis at payapang ngingiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang kanyang anak na ligtas at walang galos. Ligtas na ang bata, Maria. Ligtas na kayo. Bulong ni Mateo habang inaalalayan silang tumayo. Tumingin si Maria kay Ricardo at sa unang pagkakataon, walang mali siya, walang plano, kundi purong pasasalamat. Si Ricardo naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit may isang uri ng gaan sa kanyang dibdib na hindi niya naramdaman kailanman. Ngunit habang inilalabas sila sa bodega, nakita nila si Carlos na nakatayo sa labas, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang muka ay basa ng luha habang tinitingnan ang kanyang pamilya, ang kanyang anak na nagpakita ng tapang, at ang babaeng inakala niyang demonyo na nagpakita ng kabayanihan. Ligtas na si Junjun, ngunit paano babaguhin ng gabing ito ang turing ni Carlos kay Maria? At sa kabila ng kabayanihang ito, sapat na ba ito para mabura ang lahat ng sakit na idinulot ni Maria sa nakaraan? Pa, patawarin mo ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagiging isang masamang anak. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang pasilyo ng ospital kung saan ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng puting ilaw ay nagbibigay ng isang mapait na atmosfera. Sa loob ng silid na nasa likuran nila, si Maria ay dahan-dahang nagpapahinga matapos ang operasyon sa kanyang balikat, habang si Junjun ay himbing na natutulog sa kandungan ni Elena. Nakatitig si Carlos sa kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, ang nakikita niya lang kay Ricardo ay ang isang mapagmataas na tagapagmana, isang lalaking binuo niya sa sarili niyang imahe ng tagumpay. Ngunit ngayon, ang nakatayo sa kanyang harap ay isang taong wasak. Ang kanyang polo ay puno ng mantsa ng alikabok at tuyong dugo mula sa bodega. At ang kanyang mga mata
ay walang ibang bakas, kundi ang matinding pagsisisi. Bakit, Ricardo? Ang mahinang tanong ni Carlos. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng katahimikan. Bakit kailangang umabot sa puntong ito? Bakit kailangan mong ipagpalit ang buhay ng sarili mong ama para sa mga piraso ng papel at titulo ng lupa? Napahilig si Ricardo sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Dahil akala ko, iyon lang ang tanging paraan para mapansin mo ako pa. Noong bata ako, kailangan kong makakuha ng mataas na grado para lang tignan mo ako. Noong lumaki ako, kailangan kong maging pinakamagaling sa negosyo para lang kausapin mo ako. Ang akala ko, ang halaga ko, ay nakadepende lang sa kung gaano kalaki ang perang maibibigay ko sa kumpanya. Tumigil si Ricardo para huminga ng malalim. Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa sakit sa kanyang dibdib. Pinaniwala ako ni Sofia na wala akong kwenta kung wala ang iyong mana. Sinamantala niya ang aking inggit, ang aking galit. Nabulag ako pa. Naging masama akong tao dahil nakalimutan ko kung paano maging isang anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ricardo. Sa loob ng 75 taon, ngayon lang niya napagtanto na sa kanyang paghahanap ng perpektong imperyo, nakalimutan niyang magtayo ng isang tahanan. Nakita niya ang sarili niyang mga kamay na nanginginig din. Hindi niya sinampal ang kanyang anak. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang palad sa balikat ni Ricardo, isang hawak na matagal nang kinakailangan ng kanyang anak. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako." "Kasalanan ko rin, Ricardo." Bulong ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-amin. Nakalimutan kong ang pinakamahalagang investment ay hindi ang mga shares sa stock market, kundi ang oras at pagmamahal sa sariling dugo. Pareho tayong naligaw sa dilim. Ang mag-ama ay nanatiling nakatayo sa gitna ng pasilyo. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para bigyan sila ng pagkakataong maging totoo sa isa't isa. Ang tunog ng monitor ng puso mula sa loob ng silid ay nagbibigay ng isang regular na tibok. Tila isang paalala na habang may buhay, mayroong pagkakataon para sa pagbabago. "Pa, tatanggapin ko ang anumang parusa. Handa akong harapin ang batas para sa mga ginawa namin ni Maria," sabi ni Ricardo habang direktang nakatingin sa mga mata ni Carlos. "Gusto kong magsimula muli. Kahit wala ng yaman, kahit wala ng kumpanya. Gusto ko lang na balang araw, matatawag mo ulit akong anak nang walang halong pait." Tumango si Carlos ng dahan-dahan. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit may isang uri ng gaan na nagsisimulang bumalot sa kanya. Ang katarungan ay dapat mangyari, ngunit ang kapatawaran ay nagsimula na ring mamukadkad. "Magpahinga ka na muna, Ricardo. Mahaba pa ang landas na tatahakin natin," wika ni Carlos. Habang naglalakad palayo si Ricardo para kausapin ang mga pulis na nag-aabang sa baba, naiwan si Carlos na nakatingin sa bintana ng ospital. Ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa abot-tanaw. Ang kulay rosas at kahel na langit ay dahan-dahang pumapalit sa dilim ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumabas si Mateo mula sa silid ni Maria. Hawak ang isang maliit na sobre na may selyo ng bangko mula sa Switzerland. Ang mukha ni Mateo ay seryoso. Tila may natuklasan siyang isang lihim na hindi dapat nalaman. "Kuya," may nakita ang mga pulis sa bag ni Sofia bago siya dinala sa presinto. Isang account na nakapangalan kay Junjun, ngunit ang mga pirma roon ay hindi kay Maria, kundi sa isang taong matagal nang nawala sa buhay natin. Sino ang taong tinutukoy ni Mateo? At paano nito babaguhin ang lahat ng akala ni Carlos tungkol sa kanyang nakaraan at sa kinabukasan ng batang si Junjun? Ang lahat ay may hangganan, Maria. At ang sayo ay nagsisimula na ngayon sa isang bagong yugto. Ang tinig ni Carlos ay hindi na bakas ng galit. Wala na ang puot na tila apoy na tumutupok sa kanyang dibdib noong mga nakaraang araw. Ang tanging natira ay isang malalim na katahimikan, isang uri ng kapayapaan
na dumarating lamang pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Maria sa ospital, habang ang sinag ng araw sa labas ay dahan-dahang tumatagos sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa silid na amoy, disinfectant at bulaklak. Inilapag ni Carlos ang isang itim na sobre sa ibabaw ng kumot ni Maria. Nalaman ko na kung sino ang nasa likod ng account ni Junjun. Ang akala ko ay may iba ka pang kasabwat, Maria. Ngunit nagkamali ako. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binubuksan ang sobre. Nang makita niya ang pangalan ng benefactor sa dokumento, napatakip siya ng kanyang bibig at muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi kay Sofia, hindi sa isang estranghero, kundi kay Elena, si Elena. Ang babaeng minaltrato mo, ang babaeng pinalayas mo sa ulan, ay siya palang lihim na nag-iipon para sa kinabukasan ng iyong anak. Ang boses ni Carlos ay bahagyang gumaralgal. Nalaman niya ang tungkol sa bata noong bago pa kayo ikasal. Alam niyang hindi ito sa akin, ngunit hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang masira ang aking huling pagkakataon sa kaligayahan. Ginamit niya ang kanyang sariling pensyon at mga natitirang ipon para masiguro na kahit anong mangyari sa akin, mayroong buhay na naghihintay kay Junjun. Ito ang huling pagguho ng kuta ni Maria. Ang katotohanang ang kanyang pinakamalaking kaaway ay ang kanya palang pinakamalaking tagapagligtas ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang parusa ng batas. Humikbi si Maria. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Hindi ko alam. Carlos, patawarin niyo ako. Napakasama kong tao para saktan ng isang anghel na tulad niya. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay ng ganoon kadali, Maria. Kailangan itong pagtrabahuan, sabi ni Carlos habang tumatayo. Gaya ng napagkasunduan, tutuloy ka sa bahay sa probinsya. Doon mo gugugulin ang iyong mga araw sa paglilingkod kay Elena. Siya ang magpapasya kung kailan ka magiging karapat-dapat na muling makasama ang iyong anak ng buo. Lumapit si Mateo sa pintuan at tumango kay Carlos. Oras na para umalis. Sa labas ng ospital, nakatayo si Ricardo sa ilalim ng isang puno. Kausap ang kanyang abogado para sa kanyang voluntaryong pagsuko sa mga awtoridad. Bagamat haharap siya sa mga kaso ng pagtatangkang panlilinlang, ang kanyang pagsuko at pagtulong sa pagliligtas kay Junjun ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagsimulang muli pagkatapos ng kanyang sentensya. Pagbalik ni Carlos sa mansyon, sinalubong siya ni Elena sa balkonahe. Ang hangin ay malinis at ang huni ng mga ibon sa mga puno ng nara ay nagbibigay ng isang himig ng pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Carlos ang pelus na kahon mula sa kanyang bulsa, ang kahon na nahulog sa pasilyo noong gabing nalaman niya ang katotohanan. Binuksan niya ito at inilabas ang gintong kwintas. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ibinibigay sa isang mapagpanggap na asawa. Lumapit siya kay Elena at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ng babaeng hindi kailanman bumitaw sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, hinanap ko ang ginto sa maling lugar. Bulong ni Carlos, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Elena. Nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay ang babaeng nanatili sa tabi ko kahit wala na akong maibigay kundi ang aking mga pagkakamali. Ng buong kwento, ang muling pagbabalik ng dangal at pag-ibig sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng tukso ngunit pinag-isa ng tadhana at katapatan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Carlos, ang kanilang mga daliri ay naglapat, matatag at puno ng init. Ang takip silim ay hindi katapusan, Carlos, sabi ni Elena nang may matamis na ngiti. Ito ay paghahanda lamang para sa isang mas maliwanag na umaga. Sa di kalayuan, nakita nilang tumatakbo si Junjun sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro habang si Mateo ay nakabantay sa kanya ng may ngiti. Ang mansyon ng mga Trevino na dati ay puno ng lihim at lason, ngayon ay muling nababalot ng tunay na tawanan. Ang katarungan ay nakamit na.
Ang mga kontrabida ay nahaharap na sa kanilang mga karma. Si Sofia sa loob ng malamig na selda, si Ricardo sa landas ng pagsisisi, at si Maria sa ilalim ng disiplina ng pagpapakumbaba. Ngunit higit sa lahat, ang paghilom ay nagsimula na. Ang pamilyang Trevino ay hindi na binuo ng pera, kundi ng mga pusong natutong magpatawad at magmahal ng tapat sa gitna ng mga pagsubok. Lumipas ang 2 taon na parang isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang bagyo. Sa isang malawak na beranda ng lumang bahay sa probinsya, malayo sa mausok at maingay na lungsod, nakaupo si Carlos. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga palayan ay may halong amoy ng sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak. Wala na ang kanyang mga mamahaling coat. Suot niya ngayon ay isang simpleng barong na cotton at ang kanyang mukha, bagamat mas maraming guhit ng panahon, ay bakas, ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng anumang yaman. Sa silong ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya si Maria. Hindi na ito ang babaeng may matutulis na kuko at mapanghamong mga mata. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga kamay ay may mantsa ng lupa mula sa pag-aalaga ng hardin ni Elena. Dahan-dahang lumapit si Maria kay Elena na nakaupo sa tumba-tumba, bitbit ang isang baso ng sariwang katas ng buko. Nanay Elena, heto po ang inumin niyo. Piniga ko po yan ng bago para masustansya. Ang malambing na tinig ni Maria. Bago ibigay ang baso, dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang kamay ni Elena para magmano, isang kilos ng paggalang na dati ay itinuturing niyang isang malaking kahihiyan. Ngumiti si Elena at hinaplos ang buhok ni Maria. Salamat Maria, napakasarap ng pag-aalaga mo. Ang galing mo na ring magluto ng paborito ni Carlos. Pinagmasdan ni Carlos ang tagpong iyon nang may basang mga mata. Ang katarungan para sa kanya ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga nagkasala, kundi ang makita ang isang pusong muling nabubuo mula sa pagkawasak. Si Maria ay hindi lamang naging tagapaglingkod. Siya ay naging isang babaeng natutong magpahalaga sa tunay na kahulugan ng pamilya sa ilalim ng mapagpatawad na gabay ni Elena. Mula sa malayo, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba roon si Ricardo. Tapos na ang kanyang maikling sentensya dahil sa kanyang kooperasyon sa batas at sa pagliligtas kay Junjun. Nakasuot siya ng simpleng polo at sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang malaking kahon ng mga kagamitan sa eskwela para kay Junjun. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng pagpapakumbaba ng isang taong nahanap na ang kanyang tamang landas. Papa! Mama! Sigaw ni Junjun habang mabilis na tumatakbo patungo kay Ricardo at Maria. Ang bata ay lumaking malusog at masaya. Walang kamuwang-muwang sa madilim na balak na muntik nang sumira sa kanyang buhay. Sa halip, lumaki siya sa isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa laki ng bank account, kundi sa lalim ng katapatan. Lumapit si Mateo kay Carlos at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Kuya, mukhang kompleto na ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kanya-kanya ng lugar. Tumango si Carlos at hinawakan ang kamay ni Elena na lumapit na rin sa kanyang tabi. Salamat Mateo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang mansyong puno ng lason. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ay hindi ang imperyong itinayo ko, kundi ang mga taong nakapaligid sa akin sa oras na wala na akong maibigay. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang langit ay nagkulay lila at ginto. Isang napakagandang takip silim na nagbabadya ng isang payapang gabi. Ang pamilyang Trevino ay hindi na isang pamilya ng lihim at pagtataksil. Sila ay naging isang pamilya ng mga taong nagkamali, nasaktan, ngunit higit sa lahat ay natutong bumangon at magmahal ng muli.
Ang bawat tawa ni Junjun na humahalo sa huni ng mga kuliglig ay tila isang kanta ng pasasalamat sa langit. Ang poot ay napalitan ng pag-unawa, ang kasakiman ay natalo ng pagbibigay, at ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katatag. Sa huling sandali ng liwanag bago dumating ang gabi, naramdaman ni Carlos ang isang malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang kapag dumating ang oras na kailangan na niyang mamaalam sa mundong ito, maiiwan niya ang isang pamilyang tunay na nagmamahalan. Ang pag-ibig, sa wakas, ay nagtagumpay.